Hinalughog ko pa yung conversation nila. May pictures, may videos, POV ng coffee mug niya, party videos, tapos boses niya yung kumukuha ng video. Minsan kahit gaano siya kabait sa umpisa, may tinatago pa ring dilim. Nagtrabaho siya abroad at iniwan kami para sa kinabukasan namin. At ako naiwan dito sa Pilipinas kasama ang anak namin sa bahay ng pamilya niya. Walang araw na hindi niya kami kinakamusta. Hindi siya nagsasabi ng pagod. Ang lagi niyang tanong, kumain na ba kayo? Anong ulam? Okay lang kayo? Everyday walang mintes ang video call. He always made time kahit pagod para hindi namin masyadong mamiss ang isa't isa. And it worked. Hindi ko nararamdaman na magkalayo kami. Ramdam ko lang yung pagmamahal niya araw-araw. Early 2024 ay nagbago yung buhay ko. I became a successful TikTok affiliate. I started earning 4 to 5 digits a day. Sabi ko sa kanya, Daddy, kaya na natin, umuwi ka na. Pero sabi niya, huwag muna, tapusin ko na muna yung kontrata ko. Late 2024 ay nagsimula kaming magpatayo ng bahay. Yung bahay na matagal na naming pinapangarap. Lahat ng sahod niya pinapadala niya sa amin. Ang tinitira niya lang ay pamasahe lang at pangkain. Sabi niya pa, sa inyo na yan, ako na yung bahala sa sarili ko. Wala siyang luho, walang reklamo. He made sure na we were always okay. Even if he wasn't. Naging sobrang busy ako, maraming pending na videos, may pinapatayong bahay, may anak na kailangang alagaan. Nagvi-video call pa rin naman kami pero hindi na kasing haba ng dati. Madalas ilang minuto lang dahil sa dami ng kailangan kong gawin at mga kailangang tapusin. He was still using his old 8,000 Android phone. Mabagal pero hindi siya nagrereklamo. Sabi niya, sapat na to basta nakaka-video call tayo. That's how selfless he was. Early this year, he told me, Mami, parang gusto ko ng iPhone 16 Pro. And I said, sige lang Daddy, deserve mo yan para sa sakripisyo mo. Masaya ako na may mga bagay siyang ginagawa para sa sarili niya. Isang gabi nag-video call kami pero ang labo ng video niya. Sabi ko, ba't parang ang hina ng internet mo? Sabi niya, ang gamit ko kasi itong Android, naka-charge yung iPhone 16 Pro. Hanggang sa araw-araw na gano'n ang quality ng video niya. I didn't think too much of it, not yet. Then one day, he messaged, send ka nga ng cash dito sa account na to. Hindi ako nagtanong, hindi ko na inalam kung para saan kasi may tiwala ako sa kanya. June 10, 2025 ay may text ako from LBC na parcel is on its way. Na inakala ko na baka yung order ko pero pagdating, yung name and number sa parcel pareho ng GCash account na pinagpadalhan ko. Nagtaka ako but what came next was even a stranger. Binuksan namin ang brother-in-law ko and it was his iPhone 16 Pro. Already open, battery at 25%, wallpaper, our family picture. May sulat, gift ko sa'yo mami para mas ganahan kang mag-content. Naiyak ako, sobrang sweet. Naisip ko na may umuwi ka work niya tapos pinadala niya. Tinatawagan namin siya walang sagot. Nag-message ako ng Daddy thank you. Grabe ka, naiyak ako. Then after a while he called back. He asked, nasan yung phone? Then sabi ko naka-charge. Sabi niya, finally charge ko yan at naka-off bago ko ipinadala. Sabi ko, siguro inopen ng LBC. At natahimik siya. Later that day, I started installing apps na kailangan ko. Download na yung Facebook at Messenger. Pero pag open ko, may nakalagin na account. At may isang conversation. With messages, heart emojis, kiss emojis. At ang nabasa ko, kumain ka na lalo, na-miss kita. Tinitigan ko yung chat. I know this tone. I know these words. I know this style. It's his. It's him. Napaupo ako. Nanlambot yung tuhod ko. Naiyak ako at hindi yung iyak na mahina. Yung parang gumuho yung mundo ko. Umiiyak habang ini-screenshot ko lahat ng makikita ko. Lumabas ako ng kwarto. Dinala ko yung phone niya at pinakita kong lahat yon sa family niya. Umawag yung pamilya niya sa kanya at sinagot naman niya yon. Sabi niya lang, kaibigan ko yan. Ginamit lang saglit yung phone ko. Pero hindi ako naniwala. Hindi na ako bulag. Nakilala ko na siya noon pero mas nakilala ko pa siya ngayon. Nagalit ang mama at ang papa niya, mga kapatid niya at ang buong pamilya niya. Ka na welcome dito, sabi ng pamilya niya. Nabi nila sa akin na nandito lang sila para sa amin ng anak ko. Nipili nila ako kaysa sa sarili nilang anak at kapatid. Pumasok ako sa kwarto, sinara ko yung pinto at umiyak ako ng umiyak. Ang iyak na hindi mo alam kung galit, sakit or panghihinayang lahat na. Hinalughog ko pa yung conversation nila, may pictures, may video, POV ng coffee mug niya, party video tapos boses niya yung kumukuha ng video. Then the final blow, a screenshot of video call with her. At meron pang call history sa WhatsApp. Minsan kahit nagaano siya kabait sa umpisa, may tinatago pa ring dilim. Selfless? Yes, but only when convenient. Hindi sapat ang pera kung wala ng tiwala. Di ko alam kung paano babangon pero para saan ako babangon ako. Magsisimula ulit, mas matatag, mas matalino. Hindi para patunayan sa kanya kundi para sa sarili ko. To all the women loving too hard, ask questions. Trust your gut and don't ever feel guilty for choosing yourself even after choosing him for so long. A story of Laika Domingo.
Saludo ako sa pamilya ng asawa mo kasi hindi nila tinolerate yung ganyang klase ng gawain. Pero may mali sa kwento. Pakiramdam ko yung mistress yung nagpadala ng phone sa wife. Syempre para malaman ng legal wife na merong kabet. Na merong siya sa pagitan ng dalawa. Ganyan kalala mga kabet ngayon, kabet pro. LDR is so scary. Diyan yung masusubukan yung tatag ng relasyon. Minsan yung instinct ng babae hindi rin nagsisink in. Lalo na pag tinatrato ka ng tama. Yung sobrang pagmamahal na pinaparamdam sa'yo na hindi mo alam na ginagago ka na pala. Ito yung literal na kasabihang he treated me so well. To the point that I didn't notice there's another girl. And never ever yung panghihinayangan ang ganyang klase ng lalaki. Saludo ako sa mga babaeng ganito kabilis bumitaw kasi alam niya sa sarili niya na hindi niya to deserve. And the overall impact ng inang lala ng plot twist na ang lulupet ng ganyang klase ng lalaki. Ikay multo sa paningin.